Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Napakainit mga kaibigan sa labas. Magbabagong taon na. Kaya walay kwarta. Oy sus, walay kwarta. Walay pinamaskuhan. Luoy ang mga angkor dito sa Radyo Mindanao. Welcome mga kaibigan sa ating programa. At kayo'y nakikinig sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga. At tayo'y napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito po sa inyong lingkod, Alasinto, nagsasabi isang mainit na hapon. At ang ating partner, si Abelardo. Okay, magandang mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta ka mo karong sa karong hapuna o makabibihag ang kahaponon mga kaigsunan o murag dili kay tingali init dahil sa inyo ano. Pero dinhi sa mua murag init-init ang panahon mga kaigsunan, paninton yun taog na atan sa gawas o asamang mga dapit kamo karon o kami mo hangyo sa inyo hang relax mo diha o panglingkod mo hala o pakusga ang radyo diha sa mga silingan nato kay na ay mga labas nga chismis nga inyong madungog dinhin sa adong tulumanon kining Radyo Mindanao dinhin sa kinaham nga radio station kusog og maayo ang signal, maayo ang sound kining RPND XXX. Kinilang gihapon ang inyong igsoon, ang inyong parente, ang inyong amigo nga si Abdel Disa og maayong hapon kaninyong tanan. Ay, Webes pala ngayon. Mga kaibigan, Webes. Ugma at 30 holiday. Holiday at ang akong idol si Dr. Jose Protasio Rizal. Alam niyo ba mga kaibigan, marunong ba managalog si Dr. Jose Protasio Rizal? Ang kanyang lengua franca ay Espanyol. Espanyol ang ginamit na lingwahe nitong si Dr. Jose Rizal. At maging sa kanyang mga liham sa pamilya at sa mga kaibigan ay Espanyol. English at Espanyol. Very rare. Si Dr. Jose Rizal na magtagalog. Ang pagkakaalam ko, lahat ng kanyang aklat ay isinulat sa Espanyol maliban sa isa o dalawa. Tagalog. Ay nako. Ito talaga mga Espanyol. Que horror. Que barbaridad. Mga mga kaibigan, at Basilan muna, batiin natin. Nagte-text na naman, wag daw kalimutan sila sa Basilan, nakikinig sa Lamitan. Binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig sa Basilan Province. At syempre sa Sulu. Hindi pa tayo nagsisimula ng programa, ang dami nang nagte-text sa Sulu. Diyan sa tanggapan ni Governor Toto Tan. Good afternoon, sir. At nakikinig sa atin yung mga staff niya. Hasta pagdating ng alas 2 mga kaibigan, naka-tune in na sila. Dito sa Radyo Mindanao. Si Al Francis Salinas. Yung ating chief photographer. Nitong si Governor Toto Tan.
At si Saijin Yuko, si Bong Abing, yung PIO. Di ba? Nakikinig sila sa atin. So binabati natin yung ating mga diehard fans dyan. Dyan sa Sulu Province. At syempre sa Sultan Kudarat, Takurong. Marami nakikinig sa atin dyan. Ganun din sa Cotabato. Sa Kuta, Bato. At si Director Amir Mawalil ng ARMM Bureau of Public Information. Are we talking British? Oh my goodness. Hindi marinig ni ang partner ko yung kanyang headphone. Huwag ka na gumamit ng headphone. Dapit lang naman natin. Ay nako mga kaibigan, malapit na yung bagong taon. Duha-kadlo na lang. Wag na kayong gumastos sa mga bilog na prutas katulad ng mga pinag-uusapan natin kahapon. Masyadong mapamahiin, gastos lamang yan. Alam mo yung mga nagfufungsoy, mga racket yan. Sabihin sa'yo, ikaw dapat lagay iyo pinto dito sa west. Ang iyo salamin, ikaw lagay sa norte. Ikaw hindi lagay sa norte, ikaw negosyo paktay. Huwag kayo maniniwala sa mga fungsoy mga kaibigan. Dahil mga pamahiin lamang yan. Gastos yan. Pupunta kayo sa fungsoy. Nako, kung ano-ano ibibenta sa inyo. Bebentahan kayo ng pulseras, bebentahan kayo ng mga kung ano-anong rebulto. Sasabihin sa, ikaw bili, ito ivory. Ito ivory galing Africa. Ito ivory, bigay ko iyo 50,000. Mula 50,000. Akin ikaw benta Buddha. Ito Buddha galing sa Sichuan, China. Ito sigurado ikaw dami swerte. Pag ikaw dami swerte, ikaw dami kwalta. Nako mga kasabihan niya mga kaibigan. Wag na kayo mag-aksaya ng salapi sa pagbibili ng kung ano-anong bagay na nagsasabi na makakadala ng swerte yan. Ang swerte, naku, huwag kayo maniwala sa swerte. Hard work. Yan ang dapat na gamiting salita. Hard work. Magsikap tayo. Huwag tayong umasa sa ibang tao. Lalong-lalo na huwag tayo umasa sa pamahalaan. Kailangan lahat ay ating pinagsisikapan. Kung gusto nating kumain ng masarap, dapat tayo magtrabaho at mag-ipon. Kung gusto natin magkaroon ng isang bagay, pag-ipunan natin. Huwag tayong maiinggit sa iba. Nako. Alam nyo, yung inggit ang number one na kaaway ng tao. Lalo-lalo na sa Facebook. Nako. Meron kang makitang isang bagay dyan na i-post ng kaibigan mo. Sasabihin mo, nako, buti pa siya, merong ganun, no? Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Nako. Wag nyo ipairal yung inggit sa inyong mga dugo. Kailangan ang sinasabi natin dito mga kaibigan, magsikap tayo, magtrabaho tayo ng maayos at mag-ipon. Yung mga sweldo natin, nako, wag nyong gagastusin lahat. Marami dyan one day millionaire. Pagkatanggap ng sweldo, diretso ka agad sa mall. Bili nito. Kinabukasan, nagkakamot ng ulo. Naubos yung pera. Nako, matagal pa sweldo. Pwede kayang bumali. Pag medyo kuripot naman yung manager mo, medyo hindi pwedeng bale. Wala kang ginawa kundi bumali, bale. Yeah? So ang tendency mo ngayon, mangungutang ka ng 5-6. Kung hindi 5-6, 10-11. Nako. So diyan ka na mahihirapan magbayad. Habang may utang ka, talagang hindi matatapos ang problema. Kaya sinasabi natin mga kaibigan, nako, maging matalino tayo sa paggastos ng ating pinaghirapang salapi. Tinood ka na kasama nga ulo. Kinilaging bagong tuig na, pila ka adlaw na lang, duha ka adlaw na lang, bagong tuig na. O ato na bang na hunahuna unsa man ang atong madon pa nila nga New Year's resolution. Bisag mga bata kay baluban na sila unsay buot. Basabot niya ng New Year's resolution. O handa na ba? Ready na ba ka?
nga ang ingon sa man ang imong New Year's resolution o ready na ba ka nga biyaan na to nimo katong mga miaging mga panghitabo, miaging mga karanasan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Wala ba'y kalabaw? Ready ba ka? Oo. Ready ba ka? Pinasaya ko na. Maganda yung mga headline ng mga dyaryo. Aha. Police arrest for jealousy spurs in a drug bypass stabbing incident. Yung isa pa, man stab mayor, order struck inside disco band sked amended. Real. Real. Okay, so dapat talagang mag-ipon. Mag-ipon. Para meron tayong gagasusin na balang araw. Sabi nga ng tatay ko sa akin noon, you should save money. You know, when I kick the bucket, that's it. And then sabi niya, save your money. Save it for the rainy days. Tapos sabi pa sa akin ng AirPods, if you want to eat good food, you should work hard for it. Tama nga naman. Dati pinagsasabihan ako ng magulang ko, galit pa ako eh. Sabi ko, ano ba naman to? Araw-araw na lang tayong pinagagalitan. Yung pala, pagtanda natin, marirealize natin na yung sinasabi ng ating magulang, talagang para sa ating kabutihan. Totoo talaga. Diba? Totoo yan. Usahay gani. Kini nga itong usahay. Anong mga kabataan ko naman, magagahig ulo ba? Di na mamutuo sa mga ginikanan, no? Kung sa may ginasulti sa itong ginikanan, matod pa sa ubang mga nanay, mother is always right. Ganun ba na? So, ingon sila nga tinuod na, unsay pag-amping sa inahan, pag-amping sa amahan, sa tuwa, aron mo dako tag maayong tao, nga law-abiding citizen, kanang mga maayong tao ba, di ba? Nga law-abiding citizen. So, unya, ingon sila nga, og bananglit nga gusto nimo makakaon, gusto nimo makapamistig maayo, gusto niyo makapagmistig mahal-mahal o yun sa badya makakaon og maayong pagkaon, so kinahanglan na nga magtrabaho ta maningkamot jud ta, di ba? Dili kay pirmi na lang mangayo, dili kay manghulat na lang unay manghatag og kuan diha kining mga lugaw sa badiha, dili kay pirmi na lang muhulat sa atong gobyerno nga tagaan ta, kinahanglan kita jud ang maningkamot aron makapamisti ta, aron makakaunta, aron makahimutag kanang mahimutang kining lumulupyo nga maayo ba, kanang mo law-abiding citizen unsay gipamando sa atong sa barangay, unsay kining batas des barangay, unsay batas des atong munisipyo sa tibuok Pilipinas, kanang mo suhit ta ba, di ba? Kanang mo mutuman ta unsay mga pamalaod nga gipasangko sa atong mga kagamhanan. Nguban diha nga ambot burag dili man maayo ang paggalam sa mga ilang ginikanan, so mauna murag ang uban gisalik po na intahon. Gisalik ko sa atong gobyerno, gisalik ko sa atong mga kining isig katao kay lagi bugoy man, magsabay pa kay bugay man, sigig himo og dili maayo dinhi didto asa-asan David, sigig di maghimo og dili maayo sa mauna. Ang uban kasi ang giblem po nila ang uban gumikan sa atong mga ginikanan nga lahi pod ang ilang pagpadako sa ilang mga anak. So kining kita magkuan po ta ba, kining mag-amping po daw pananglit nga ta bagong tuig karon, di ba? Ato karon di magbag-od ta. Unsa may ito miagi sa una, kalimtan na to og atong atubangon karon unsa may mamahimo na ako karong tuiga, di ba? Unsa may ikatabang nako para sa akong pamilya, para sa akong isigkadaw, para sa akong gobyerno, unsa may katabang nato. Para sa atong gobyerno, mo kuan lang ka, mamahimo lang kang maayong tao. Uy, ang atong gobyerno, kuan na kayo, magpasalamat sa imo ba? Pasalamat sa imo dahil kay ikaw mamayong tao, wala na problema. Og pananglit ikaw diha unsa may sa unang murag o dili kanang kanang silang dili ka kay mo trabaho, amadod pa sa binisaya nga tamad, sigilag hulat, sigilag instant, so ngala magbago na pud na, di ba? Tama. Tayo mga nasa media, talagang puro trabaho.
Walang pahinga. Trabaho sa umaga, trabaho sa tanghali, trabaho sa hapon, trabaho pa rin sa gabi. Yeah, ang daming trabaho. Pag-uwi ko sa bahay, nagluluto pa ako. Pagkaluto ko, naglilinis ako ng bahay. Tapos Sabado, laba, kula, di ba? Yes. Magkano lang ang sinisweldo natin dito? 2,000 isang ano mabibili ko sa 2,000 isang buwan? Buti pa yung security guard namin dito, si Richard. 25,000 naman tang kinikita. Alam pa yan ang asawa ni Richard yan. At saka si Nino kumikita yan, siguro mga 22,000. Bukod pa yung si Nino Carandang, bukod pa yung monthly allowance niya. Yeah. Mas matindi si Pastor Bert. Ako. Boses pa lang yan, talaga makalaglag tipa na pag kumanta. Gusto ko yung boses ni Kuya Bert. Nako. Talagang kung makita niyo to, naka, may in love kayo. Yung kabataan ni Kuya Bert, grabe. Kita niyo yung kagwapuhan, pinapawisan na. Oy, meron tayong bad news na naman. Ako po. Yung report na galing sa correspondent natin kay Roderick Benyes, mga kaibigan. Nagkaroon na naman ng pambobomba kagabi. Hindi na natapos tong karahasan. Ako. 7 katao, mga kaibigan, ng sugatan. Matapos na sumambulat ang isang bombang itinanim sa highway dyan sa bayan ng Alyusan sa North Cotabato. At yung truck ay nagdaraan lamang sa barangay Pagangan 2 kagabi nang biglang sumambulat yung improvised explosive device at nahagip yung truck, mga kaibigan. At 7 ang kumpirmadong sugatan. Mabuti na lamang walang nasawi, pero yung pagkakabomba kagabi, mga kaibigan, naganap niya ilang araw lamang, di ba? Nung bisperas ng Pasko, hinagisa naman ng granada yung labas ng Santo Niño Church. Diyan naman sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato pa rin. Sabi nga ni Tatay Digong, sana pag yung ibinato na lang sa pare yung granada. Ang lakas ng tawa ko ron Sa sobrang lakas ng tawa ko, nautot pa ako. Buti na lang, wala akong sipon. Kung may sipon ako, lubobo pa yung sipon ko. Sabi ng Tatay Digong, dapat daw sinalo ng pare yung, yung granada. Kesa naman batikos sa war on drugs ng ating pamahalaan. Alam niyo, mga kaibigan, bukod sa North Cotabato, isang bomba rin ang sumabog. Diyan sa may Leyte, diyan sa may bayan ng Hilongos, na kung saan ay 10 ang inulat na patay. At mahigit sa 2 o 3 dosena ang sugatan. Nangyari to mismo sa poblasyon habang nanonood yung maraming tao sa isang amateur boxing. At ayon sa pulisya ay isang 81mm mortar ang ginamit bilang IED o improvised explosive device. At hindi pa mabatid kung sino ang nasa likod nitong atake. At sinabi naman sa Radyo Mindanao ni Senior Superintendent Ginardo Carlos, yung tagapagsalita ng Philippine National Police, na patuloy ang kanilang investigasyon sa 2 pambobomba. Hindi pa masabi, mga kaibigan, kung may kinalaman ng mga rebeldeng grupo dito o yung mga jihadist. Alam niyo naman sa Mindanao, yung grupo ng Maute, yan. Yan ang tumitira sa mga sibilyan. Yan ang tumitira sa mga sundalo. Yung sa Midsayap, hindi pa rin solve yung kaso, yung pagbabato ng granada. Dahil maraming anggulo. May nagsasabing droga, may nagsasabing target yung pulis dahil sa kampanya sa illegal na droga. May nagsasabi ng mga rebelde ang nagpasabog, may nagsasabi mga Maute. Alam nyo, basta sabi-sabi, puro chismis yan. Para silang Western Mindanao Command. Pag nagbigay ng press release, merong 10 patay na Abu Sayyaf. Ayon yan sa mga residente doon sa Patikul. Ibig sabihin yan, yung mga residente nagbibilang, nag-i-score kung ilan ang patay. In the end, sabi ng Western Mindanao Command, 159 Abu Sayyaf ang aming pinatay.
At mahigit sa 150 ang sugatan sa aming kampanya dyan sa Basilan at Sulu. Ang dami na palang napatay, so bakit hindi maubos-ubos yung Abu Sayyaf? Mga kaibigan. So kailangan maingat tayo dahil sa panahon ngayon, hindi tayo nakakasigurado kung ano ang susunod na mangyayari. At definitely hindi mapipigil ng dasal to. Yung ang simbahan, binato ng Granada. Ang dami mga santo-santo, mga estatwa doon. Hindi nga napigilan ng Diyos. Tapos sasabihin ng mga panatiko, hindi kasi pagsubok yan. Pagsubok yan sa ating buhay. Kung hindi ka susubukan ng Diyos, hindi mo malalaman kung hanggang saan ang iyong pasensya. Amen. Kailangan maniwala ka sa Diyos. O hindi ka maniwala sa Diyos, ang kaluluwa may masusunog sa impyerno. At pag naniwala ka naman sa Panginoon, aakyat ka sa langit. Harinawa. So yan, mga kaibigan. Yan ang, yan ang ating karaniwan na naririnig. Pero siyempre, kailangan natin ng sapat na pag-iingat. Dahil kung meron tayong may mga sinasabing guardian angel, sana wala na mga pulis, puro mga guardian angels sila lang babantay dyan. Kita nyo sa Israel, sa Jerusalem, di ba? Diyan pinakanak daw si Hesus Kristo. Pero kaliwat kanan ng pambobomba dyan sa Jerusalem. Di ba? Mga Palestino, mga Israeli. Kahit saan, mga kaibigan, yung eroplano bumagsak. Dapat hindi ba sinagip ng mga anghel yan? Tapos iiyak tayo dahil syempre nawalan tayo ng mahal sa buhay. So wala tayong magagawa. So kailangan talaga ingat. Araw-araw mag-ingat. Kahit natutulog ka, bigla ka atakehin sa puso, tigok, dead ball. So ang gusto nating sabihin dito, habang buhay tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Para kung kinuha na tayo ni Lord, meron tayo may iwan na kabutihan sa mundo na mapag-uusapan kahit wala ka na. Diba mga kaibigan? Diba, Abelardo? Yes, totoo yan. Mao ka na magsinamo na magkaingon tanang na ay usa ka tao nga nagbaha na. Kutob na dress tuhod na ay sa utog? Nagbaha. Kutob ba kutob? Kutob. Akala ko utog. Kutob na dress tuhod. Pastilan. Bye, dali na bye. Kay magbaha na. Din ay Ginoo. Ay kaduha, pag ikakwang kutob na dress sa iyang pusod ba? Abay. Awa na diha kay magkuha na kanang lalom na. Kutob na sa hawakan. Hantod nga kutob na dress liog naapay sa katao. Bye. Ala, awa na diha kay mamatay na tadya na Ginoo. So hantod nga namatay to si Pedro. Abot sa langit, gibutan sa impyerno. Wa man nimo yung San Pedro nga wala man nimo gigamit ang imong utok. Sige lang kag sanglit, sige lang kag sangpit sa Ginoo. Ana gitagam kag utok, gitagan kag kuan nga wala man gigamit nimo. So na dili ka sa impyerno. So mao man tumang buot na pasabot mga kaigsunan nga dili lang ta pirmi magrosaryo, dili lang pirmi og mag-ampo kinalaw, mag-ampo ganit ta. Ano tong himuon ang atong gitagaan tag free wills Ginoo. So ato pong himuon nga kita makakaon nga kita kaya dili ta madisgrasya, dili ta dili ta kuan sa mga unsa mga panghitabo diha kay kita nag-ingat man matubas sa Tagalog, di ba? Sumaon ka na mga kaigsunan unsaon nga kay kabus kay mi ay walay bugas, walay kuan unsa po kay muhulat lang mapod murag si Juan tamad mga kaigsunan. So sa pagkakaroon kinahanglan nga kitang tanan maningkamot jud, di ba? Maningkamot jud tayo gulat sa atong gobyerno, sa atong gobyerno nga tabangan ta. Ang ubanan sige gulat na wala tay makuha ana. So kinahanglan nga tarong ta, maningkamot ta, aron kita makakaon og maayo, aron kita makapamistig maayo atong mga anak o makaeskwelag maayo o kita pong mga ginikanan ato pong silang bantayan ang atong mga ilang mga kining pang-adlaw-adlaw nga pamatasan mga kaigsunan. So mao ka na unsaon man nato pag-asenso ana og sige lang tag unsa ni sige lang tag huna-huna sa mga butang walay pulos ba
di ba? Diha lang ka sa balay, diha lang ka magpungko, maglingkod. Unya, maguna-una ka, unta, kito, kato, inaani, mayroon ko. O gusto gani ka, mamahin mo nga para silingan mo, naay mga telebisyon, naay mga TV, naay mga sakyanan, bisag tricycle na lang. Hala, bay, dong, paningkamod maayo. Ha? Kana mo trabaho, maayo, mangidag trabaho, mangidag og aron nga makakuampog ka para sa mga silingan ya nga naay mga TV, naay mga unsa ni naay mga recreation sa balay para sa imuha o sa imong mga anak dahil unsa man kaya di man pug kamulihok dalan ka diha hulat lang ni Mrs. Magumuang maglaba ana pagkagabi to ana po maghimo na po magbalay-balay na po sila hala hunter ang mga anak sunod-sunod mga kaigsunan murag doremi na mao na lang ang ilang recreation kay unsa man kay wa may lain nga matan-awon talan-awon did mo adto pa man speakers balay di ba so mao to kinahanglan nga bagong tuig duha ka adlaw na lang bagong tuig na magbag-o na ta mga kaigsunan na. Tama yan. Kailangan talaga ang pagbabago magsimula sa ating kalooban. Huwag tayo magtatanim ng galit o sama ng loob sa ating kapwa. Dahil hindi hindi mawawaksi sa ating isipan. Pero mga kaibigan, mag-commercial break man tayo at malapit na naman ang oras natin. May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ganap ng alas 12:30 sa buong bansa at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa Radio Philippines Network. RPN Triple X Zamboanga City 1008 sa inyong AM band. At kapartner natin ang CNN Philippines sa TWIC sa Metro Manila. Ito pa rin yung ambaling ko, Dalasito, kasama aking partner na si Brother Abdel. Meron mga kabigan na matapos na birahin naman sa sermon ng iba't ibang parokya ng simbahang Katolika. Nitong Kapaskuhan ng extrajudicial killings na isinisisi. Dito kay Tatay Digong Duterte, rumesbak naman ng Pangulo mga kabigan. At pinatutsadahan ng mga pare. Sa isang pagtitipon sa Davao City na kung saan ay humarap si Tatay Digong sa mga barangay officials dahil sa isang Christmas gathering. Pinag-iingat ni Tatay Digong ang mga kababayan sa mga relihiyon. Sa kabila nito ay binigyan diin ni Tatay Digong Duterte na bagamat siya ay naniniwala sa Diyos ay dapat pa rin mag-ingat ang mga iba. Sabi niya, there's God, but be careful about religion. Kwarta-kwarta lang na. Yan ang pasaring ni Tatay Digong mga kaibigan sa religious sector. Ito sigurado pinatatamaan dito yung Katolikong simbahan, yung CBCP, yung mga obispong daldal ng daldal. At kaugnay nito ay kinumpara pa ni Tatay Digong Duterte ang pagiging ipokrito ng mga religious critics sa Amerika. Sa magkahalong salitang Bisaya at Tagalog ay sinabi ni Tatay Digong Duterte na hindi naman ito inaatake ang simbahan at ang Amerika. Ang puntirya niya ay ang pagiging parehong ipokrito ng mga ito. Sabi nga niya na-quote natin to. Itong sinabi niya mga kaibigan wala akong mag-atake but the hypocrisy of it all. Pareho lang naug Amerika. Kita mo sila, sige sila siyagit. Siyagit, ibig sabihin sigaw na sigaw. Wala naman silang ginagawa. Wa man pud mo hatag ang simbahan miski og isa ka dako man ng kontribusyon sa mga tao. Sige og ampo o grasya nga wa pud mo abot.
Sabi pa ni Tatay Digong, maniwala kanyang relihiyon, maniwala kayo, ay sus. Kolektalay maayo diha kay totoo pa may nagtinuod ng mensahe mo hatag ka og kwarta kinsa may wa mo ampo mamilyonaryo. Mamilyonaryo tang tanan. Tatay Digong nga nagsabi niyan. Sabi pa niya nagpapakatotoo lamang ako. Kaya naman hindi nito maiwasan na maglabas ng kanyang salawin mga kaibigan patungkol sa mga barat sa kanya ng mga obispo at mga pare tungkol sa extrajudicial killings di umano. Ang sabi pa ni Tatay Digong, ako, prangka-prangka lang. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Extrajudicial. Sus, mga pare, sige yaw ng extrajudicial. So yan mga kaibigan, kita niya. Tama naman ang tanong kasi dito nung mga nakaraang dekada, nung mga nakaraang pangulo, ano ba ang naging role mga kaibigan ng simbahan upang masawata etong problema sa droga, etong krimen? Meron ba tayong narinig? Tama, wala naman. Wala. Nung umupo si Tatay Digong, talagang nalagay sa maganda ang control ng illegal na droga. Kaya nga hanggang ngayon mga kaibigan, talagang tuloy-tuloy pa rin at base nga sa pinakahuling SWS survey, marami pa rin ang sumusuporta sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Bitaw, mga kaigsunan, no? Murag, lami kayo itong mga gahapon pang istorya. Kaya pang miaging adlaw, sige kang chismis-nismis. Ni anang bahay na ng simbahan, o atong gobyerno, o ato lang una-una, no? Masa man po yung natabang sa simbahan, mga kaigsunan. Wala nang mga atake, pero mo na itong katong gabase nga diha kasi pulong ni sa atong presidente, si Presidente Duterte, nga usa man daw nahimo sa simbahan. Nga sige lang na sila giyaw-yaw, bahin nila itong mga problema ba? Kinaingon sila nga extrajudicial killing, pagpatay nga naay mga vigilante, naay kanabang pampatyon na lang ang tao ba? No? So, pati ang Amerika, mga kaigsunan, murag may kuan, kining may duyog or may reklamo po mga kaigsunan kay Sipog Yaw-Yaw, dito sa Pilipinas daw, kay panahon karon ni Duterte, sige lang daw nga patay, bahin na ng droga. So, dinhi po dito ang sige pong yaw-yaw, ang simbahan, mga kaigsunan, mga pare. Pero, unsa may matupad ni Duterte nga, kanan sila, sige lang na sila yaw-yaw, awa man po nahimo, pananglit, ug naay mga kining kalamidad, my goodness, to us, Pilipinas, gibagyo, wa man po sila kahantab bisag mineral water na lang in taon. Og na ay mga gira, na ay mga linog, o unsa ba ng panghitabo, wala man po sila, asa man sila. Kanya sige lang sila likom-likom anan nilang kwarta. Gihimo ba nilang negosyo? Gihimo nilang negosyo, kinilang religion mga kaigsunan. Pero sayad ba na sila? Nasayad ba na silang dili maayo, himo negosyo, kanang kining kwarta nga diha sa simbahan, kay halad ko na sa atong mga kaigsuunan para gyud na sa mga og naay mo abot nga kalamidad, naay mo abot katong mga gihalad nga kwarta gikan sa mga katawhan, katong mga kwarta nga gipang contribute, gipang donate sa simbahan alang pudto sa mga tao nga nagkinahanglan. Kini nagkinahanglan kwarta, nagkinahanglan og panabang dito sa pikas nga lugar na ihatag na ay porosyon po dito nga mutabang po dito ang simbahan unta maunta tong butit pasabot ni sa atong Presidente Duterte ba, pero mao kasi nga vocal kayo siya bahin ining kuan kay sa ipamaligya ba. Unsa nang vocal? Kalbo? Kana ba lang ba? Wala may kalbo dito ano? Vocal mang gyapon. Lagi vocal. Og balik taro na ng vocal di kalbo. Pero si Tatay Digong dili siya kalbo, dili siya kuan. Kana bang kuan kayo siya ba isog kay sa musulti ka na wala may nahimo, wala may nasay rason ba? Di ba nga musulti na mao teng iyon nga vocal kay ba? Na. Mao na kay sunan no ang kining panghitabo diri sa duwa untang kini
maayo na unta, wala na mo reklamo ba? Wala na kay kaya para na sa atong kayuan si alang ko ng presidente nga may gubat nining mga problema nato karong panahon ng mga kaigsunan. Speaking ng mga simbahan, meron ka bang narinig? Wala. Meron ba tayong narinig na nagbigay ng tulong yung simbahang Katolika sa mga nasunugan sa Zamboanga? Parang wala. Meron ba? Wala, di ba? Wala tayong narinig. Wala. Bakit kaya? Ha? Ay, nako. Kulang sa pondo. Hindi, daming pondo eh. Na, Yeah. yan ang sinasabi. Ay, kawawa naman. Anyway, mga kaibigan, sa balitang abroad, inatulan mabilanggo ang dalawang Pinay OFW, mga kaibigan, sa bansang Saudi Arabia. Ito'y matapos silang masangkot sa di umano'y pagpatay sa kanilang babaeng employer noong nakaraang buwan. Ito'y kinumpirma ni Vice Consul Alex Estomo, ang tumatayong pinuno ng Assistant to National Section ng Philippine Consulate sa Jeddah. Ayon kay Estomo, inamin ng isa sa dalawang akusado ang ginawang pagpatay sa kanilang amo. Naku po. Kilala ito sa pangalang Rina. Hindi mabinigay ni Vice Consul Alex Estomo ang mga tunay na pangalan, mga kaibigan, ng dalawang Pinay OFW. Pero yung isa, binigyan niya ng alias na Rina, na nagsabing self-defense lamang ang ginawa nito dahil sa inatake. Inatake sila ng kanilang among babae habang may dalang kutsilyo. Naagaw umano ng mga Pinay OFWs ang patalim. At bilang depensa sa sarili ay napatay ang kanilang among babae. Ayon pa sa kay Estomo, base sa investigasyon ng Saudi authorities, ay nagtamo ng 14 na saksak ang amo ng mga OFW. Naku po, mahirap to. Nating kapat. Ibig sabihin na to, mabibitay ito. Pugot ulo tong dalawang to unless na pumayag yung pamilya ng Arabo na mag-areglohin at pagbigay ng blood money. Yes. Pero sa kabila niyan, merong latigo yan. Ako. Merong tawag dyan nila latigo yan sa public square. Grabe, no? Kung isa lang sana ang sugat, sobrang talagang galit self-defense. siguro yun. Pero, Siyempre, basta ganyan, 14, sobrang galit nila sa kanilang Arabong babaeng amo. Dahil, malamang, alam nyo itong mga hinayupak na mga Arabong ito, mapansamantala itong mga animal na mga ito. Although hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila, mapagsamantala. Ni-rape yung ating mga Pilipinang domestic helper, pinagmamalupitan, pinagbubuhatan ng kamay, sinasabunutan, ginagahasa, at ipinapasa pa sa mga ibang mga Arabo. Itong mga animal na mga Arabo ito, lilibog eh. Dapat ang binibiyak na lang nila yung mga camel, di ba? Yan ang pagparausan nila ng katarantaduhan nila, hindi yung ating mga Pilipina. Kaya marami mga Pinoy ang tumatakas sa kanilang mga amo. Alam nyo, mga kaibigan, pasensya na sa mga ginamit kong salita. Pero nasa media kami, marami kami natatanggap ng mga balita tungkol sa pagmamalabis nitong mga Arabo sa ating mga kababayan. Alam nyo ba mga kaibigan, ultimo lalaki, ginagahasa. Pag medyo mistusuhin ka, wala kang bigote, hihilahin ka ng mga Arabo at dadaling ka sa isang tabi at titirahin ka sa wet po. Mga walang hiya to, mga hayop na to eh. Kaya alam nyo, marami talaga. Mabuti nga noon merong ban yung pagpapadala ng mga domestic helper dahil unang-una yung reklamo ng mga iba't ibang OFWs at iba't ibang mga civil society organizations na sumusuporta dyan sa mga OFWs tulad ng migrante. Ang dami mga dokumento sa pagmamalabis nitong mga Arabo. Hindi mo na pinapasweldohan ng maayos, nire-rate mo pa. Imagine, dapat ang sweldo ayon sa batas hindi bababa sa $500 American dollars. Pero pagdating dito sa Pinas, pirmahan ng kontrata,
okay, $500. Pero pagdating doon sa Saudi Arabia, $200. At marami pa dyan, mga kaibigan, hindi pinapasweldohan, kinukumpiska ang mga passport. Kung hindi ba naman mga... utak na itong mga Arabong to, mga hayop na to eh. Totoo yan. Alam nyo mga kaibigan kasi, uhaw sa mga katawan. Uhaw sa mga babae itong mga Arabo. Kasi yung mga babaeng Arabo doon, naka-burka yan. Mata lang ang makikita mo. Minsan hindi mo pa makita yung mata kasi naka-shield pa. Sa isang net yan eh. Kaya itong mga Arabo makakita ng Pilipinas, naku, talagang parang asong ulul, bumubula yung mga bibig. At unang araw pa lang, pinag-iisipan ka na kagad ng karahasan eh. Kung ano-anong sabihin sa'yo, tatakutin pa yung mga domestic workers natin. Sabihin, pag hindi ka pumayag sa kagustuhan ko, i-report kita sa pulisya, sa religious police na nagnakaw ka. Ninakaw mo yung alahas ko. So sa takot naman nung yung mga ating domestic helper, papayag na sila. Pag nahuli pa sila nung asawa nung halimaw na Arabo, dyan na, sasaktan na sila, paplantyahin ng muka, lalatiguhin ka, nako, sasabunutan ka, ingungudgod yung mukha mo sa lababo. Hindi naman pwede yung ganun. Itong Saudi Arabia, number 1 to sa sa paglalapastangan sa ating mga kababayan. Mapababae, mapalalaki. Kaya ngayon mga kaibigan, ang dami-daming mga stranded na OFW sa Saudi Arabia sa iba't ibang konsulada. Mabuti na lang itong si Labor Secretary Bello talagang napakasipag. Si Silvestre Bello at siya mismo ang tumututok dito sa mga kaawa-awang mga Pilipino. Napapanood nyo naman sa television yan. Sa mga balita sa television. Naririnig nyo sa mga himpilan ng radyo na yung mga Pilipino ron halos wala na talagang makain at nagbabasura na lamang, kumakalkal sa mga basurahan ng mga tira-tirang pagkain. Mabuti na lamang may mga iba't ibang grupo ng mga Pilipino ron ang tumutulong. Dahil yung kapanahunan nitong si Gloria Arroyo at itong si Benigno Aquino, itong mga opisyal ng ating pamahalaan, ng embahada, ng konsulada, napakatamad eh. Marami tayong sumbong na nakukuha nun mula sa migrante. Mula sa mga OFWs na hindi sila tinutulungan ng mga opisyal ng mga embahada at konsulado. Yung mga iba nga sila pa mismo ang gumagahasa sa mga babaeng domestic helper na tumakas sa kanilang amo. Kundi ba naman walang hiya itong mga animal na mga Pilipinong opisyal na to. Sarili nyong Pilipino, kababayan at ginagawa nyo ng kahalayan. Hindi pa kayo, nako. Sana kayo mapagutan ng ulo dyan sa Saudi Arabia. At mabuti ngayon mga kaibigan, malaki na ang pinagbago. Dahil sa pagpupursige nitong si Tatay Digong na mabigyan ng proteksyon ang ating mga OFWs. At siyempre kay Secretary Silvestre Bello na napakasipag. At nung nagpunta nga sa Saudi Arabia, ilang buwan na nakaraan namahagi pa siya ng salapi at tigbe 20,000 bawat isang distress OFW. At hindi lamang yan, marami ng mga Pilipino ang napauwi. At yung mga iba naman nahanapan ng trabaho sa Saudi Arabia. Imagine, pumupunta yung ating mga domestic helper sa abroad upang magtrabaho. Dahil walang sapat na hanap buhay sa Pilipinas, kaya kailangan nilang mag-abroad upang buhayin ang kanilang mga anak, papag-aralin ang kanilang mga anak, at bigyan ng marangyang buhay ang kanilang pamilya habang sila doon ay naghihirap. Kaya nakakalungkot isipin mga kaibigan na ito ang nangyayari sa Saudi Arabia. Mabuti pa sa United Arab Emirates, sa Dubai, at medyo maganda ang trato ng ating mga domestic helpers doon. At sa iba pang bansa. Pero itong mga Arabo, may mga sungay ito sa pet eh. Kaya ganun. Bitaw na, no? Bisag, kinilaging mga din sa ato mga kaigsunan, no? Nga naman, nga itong mga Pilipino nga mulangyaw diri sa Pilipinas, mga kaigsunan, gumikan lagi, kining atong pangkabuhayan ba? Problema na do diri pangkabuhayan, may ngon sila nga madto sa English nga poverty. Mao nang uban matintan na lang hinoon nga mag-abroad kay wala kaayo maayong kining panginabuhi
dinhi sa Pilipinas. So mauna kay sunan usahay wala jud bisag kasabot naman na sila nga ug malayo na gani ka didto ka sa yutang kining mga Arabo mga kaigsunan kay hibalo na sila, hibalo na tang kinaiya na makakita ganig bae, mura ka ng irumbuang ba, di ba? Galaway, unya bisagan ng lalaki wala kay bigote nga mistiso niya gwapo, hala dito dayon ambot nga maong ingon nilang expression dito sa mga ubang sundalo nga hala tuad mao na. So walay no choice, kapit sa patalim ka nga matud pa sa Tagalog kining atong mga Pilipino nga mag-abroad. Just imagine mga kaigsunan dito sa dapit nga layo kayo, wala sila pamilya dito, wala sila mga kababayan nga kaila nila dito, puro mga Arabong mga kaigsunan. Naman itong mga Pilipino dito parang layo-layo ang pod nga unya ka problema po bahin sa ilang mga amo, unya ang atong mga silingan po nga wala po'y kuan. So mao na kaigsunan nga pag uli dire ang umbahin ako di na ako makasabot sa kay no? Alam nyo, yung ating mga OFWs nakakaawa eh. Meron dyan talagang ilang taon, ilang dekadang nagtatrabaho sa abroad upang buhayin ng kanilang pamilya. Pero pagdating naman sa Pilipinas, kung waldasin naman ng kanilang pamilya, ng kanilang mga asawa at anak yung salaping ipinapadala sa kanila, dako. Nakakapanghinayang. Tandaan ninyo, nagpapakahirap yung ating mga OFWs upang mabigyan kayo ng salapi. Katulad nito, meron na namang isang Pinay na nasintensyahan dahil imagine sumanib siya sa Islamic State, sa ISIS. Oo, at sabi naman ni Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Office, tinitiyak daw ng palasyo ng Malacanang na hindi iiwanan sa ere itong 32 anyos na Pinay na miyembro ng ISIS. Dahil nasintensyahan nga ito mga kaibigan sa bansang Kuwait. At ito'y nahuli. Yung asawa nitong Pinay na babae ay isang miyembro din ng ISIS. At nagbabalak sila na gumawa ng terorismo sa Kuwait. So dapat pabayaan na natin to, wag na nating tulungan dahil ginusto nila yun hindi ka naman pwedeng magpunta sa ibang bansa at pagplaluhan mo yung pagpatay sa mga taga doon. Di ba? Parang ano yan parang yung mga Pilipinong naaaresto sa iba't ibang bansa dahil sa pagdadala ng droga. Yung ating bansa magbibigay ng tulong. Bakit yung tutulungan yung mga nagdadala ng droga? Nag-a-abroad sila upang magbenta ng droga, tutulungan pa ba ng ating bansa? Hindi naman pwede yung ganun. Diba? Pag dito nga sa atin, yung mga drug pusher na maliit, pinapatay pagdating doon, yung mga nagtutulak, yung mga couriers, yung mga drug mules kung tawagin, at binibigyan nyo pa ng asistensya. Nako, pabayaan nyo silang mabulok sa bilangguan. Dahil walang puwang yan. Wala na tayong oras. Ang bilis ng oras pag sa Radyo Mindanao. Wala. May babatiin ka ba dyan? Batiin mo na, brother. Mga Ramilyanos family dyan sa Talundalo na mayong hapon ka ninyong tanay. Naminaw na sila, kuya, na naminaw may gahapon sa inyo Banggiton po namin ang among mga ngalan din sa akong mga silingan ba diyan sa Talundalon diha sa Talundalon mga Ramilyanos family o maglangit family. So wala naman tayo panigong panahon mga kaigsunan na alam mo pahinumdum sa inyo bago nga manamilit ingon tang o kinsa may mga nagtamas-tamasa sa atong katungod o panalit ilatang gipasakitan mga kaigsunan. So paglingkod lang diha paglingkod lang diha ayaw pag ingon sila nga ulit kuan lang kod ka relax lang mo diha naray panahon nga mo kanang iyang ginahimo si Muha matagamtaman na niya makuan na niya unsa ni mapila na niya unya na panahon nga ug masultihon ka na panahon nga mo ikaw po'y mo katawa but nagpasabot kay sunan kini bang dili ta magdali ba hanto makapatay ta diha di ba kinahanglan nga slowly lang hinay-hinay ba basta kanunay di ba himo po nato ang atong unsa gihatag sa Ginoo nga tuwa hinto mo nato aron nga di puta matamas-tamas sa uban kini lang gihapon si Abdel
Di sa manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Alright mga kaibigan, maraming salamat sa iyo, brother. Magsukul. Pero mga kaibigan, wala tayong oras pero bago tayo magpaalam paalalahan natin yung akin mga kababayan, yung mga nakikinig sa atin ngayon na huwag kayong basta-bastang iinom ng kung ano-anong mga gamot na ibinibenta ngayon sa merkado. Sa Facebook, ang dami-dami nagkalat ng mga herbal medicine. Hindi porket herbal talagang epektibo yan. Ako, may mga side effects yan sa atin. Ipaalam nyo, itanong nyo sa inyong mga doktor kung pwede ba kayong uminom ng mga herbal medicines. Marami kung ano-ano mga pangalan Meron pa dyan 1 to 10, 3, 4, 5, ABC, DEF. Di ba? Meron pa dyan nagbebenta na pampatigas daw, nako. Huwag kayong maniniwala dyan mga kaibigan. Baka takihin kayo sa puso, baka madali inyong mga atay, baka madali ang inyong mga kidney. Kailangan kung meron kayong gustong inumin, itanong nyo sa doktor. Walang masama kung magtatanong kung pwede nyo bang inumin yan. Kasi hindi lahat ng herbal medicine ay maaari sa atin. Kung kayo may alta presyon, bebentahan kayo ng ahente, ito maganda to sa alta presyon, huwag kayo maniwala doon kasi hindi naman sila dalubhasa, hindi naman sila doktor, kaya nga nakalagay sa mga herbal medicines no therapeutic blah 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 effects blah blah. Ibig sabihin yan, hindi nakakagaling ng sakit yan. Marami mga nagbebenta dyan, halos lahat ng sakit napapagaling daw. That's baloney mga kaibigan. Sales stock lang yan, huwag kayo maniwala dyan. Bueno, wala na tayong oras, talagang sagad na tayo at kumakatok-katok na yung ating PA, paikot-ikot na rito, parang langaw. Pero mga kaibigan, ito po niya balingkod, si Alasinto, nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. At huwag tayo makakalimot, kumain. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan, I love you, mama. Chup-chup. Take care.